Naranasan mo na bang maramdaman na parang may nakamasid sa'yo? Yung kakaibang pakiramdam na tila may mga matang nakatingin, kahit paglingon mo ay wala kang makita. Ang nakakakilabot na pakiramdam na ito ay maaaring mas totoo kaysa sa iyong inaakala. Isipin mo muna ang isang mundo kung saan walang bahagi ng lupa ang hindi maaabot, isang mundo kung saan bawat galaw ay maaaring subaybayan ng may kamangha-manghang katumpakan, at kung saan ang kahulugan ng pribadong buhay ay muling binibigyang kahulugan. Hindi ito kathang-isip o siyensyang pantasya. Isa itong realidad na mabilis nating tinutungo. Sa patuloy na pagbabago ng mundong ito, hawak ng mga makapangyarihan ang mga kasangkapang may walang kapantay na talas at kakayahan. Kaya nilang obserbahan ang mundo mula sa itaas, gamit ang mga high-resolution image sensors na kayang kumuha ng malinaw na larawan hanggang sa pinakamaliit na detalye. Ang tuloy-tuloy na pagbabantay na ito ay nagpapahusay sa kanilang kakayahang masubaybayan halos lahat ng aktibidad sa lupa, na nagbibigay daan sa mabilis at episyenteng pagtugon sa anumang pangyayari. Ayon sa mga ulat noong nakaraang taon, ang kumpanya ni Elon Musk na SpaceX ay kasalukuyang bumubuo ng isang spy satellite network para sa pamahalaan ng Estados Unidos. Ang isang ahensya ng US Intelligence ay nag-atas sa SpaceX na magdisenyo ng naturang network na may halagang umaabot sa $1.8 bilyong. Pinatutunayan nito ang mga ulat na nagsasabing mas pinatatag pa ng kumpanya ni Musk ang ugnayan nito sa pamahalaang Amerikano. Binago ng mga satellite ang paraan ng ating pag-unawa at pakikisalamuha sa mundo. Nagsimula ang kasaysayan ng mga satellite noong ika-4 ng Oktubre taong 1957 nang ilunsad ng Unyong Sobyet ang Sputnik 1, ang kauna-unahang artificial na satellite, na siyang nagbukas ng tinatawag na space age. Dahil dito, pinabilis ng Estados Unidos ang sarili nitong space program at matagumpay na nailunsad ang Explorer 1 noong ika-31 ng Enero taong 1958. Ang mga unang satellite ay nilayon para sa siyentipikong layunin, upang pag-aralan ang itaas na bahagi ng atmosfera ng mundo at ang cosmic radiation. Pagsapit ng pag-ikot ng siglo, dumami ang mga commercial satellites dahil sa pag-usbong ng telekomunikasyon at internet. Ang mga kumpanyang gaya ng SpaceX ay nagsimulang magpalipad ng malalaking hanay ng maliliit na satellite sa pamamagitan ng kanilang Starlink project at OneWeb, upang magbigay ng pandaigdigang koneksyon sa internet. Noong 2024, mahigit 10,000 aktibong satellite na ang umiikot sa paligid ng mundo, isang bilang na patuloy na dumarami dahil sa mabilis na pagdami ng mga satellite constellations. Ang mga ito ay may iba't ibang layunin: komunikasyon, pagmamasid sa mundo, pananaliksik na pang-agham, at pambansang seguridad. Nakatuon ang SpaceX sa mga observation satellites at planong maglunsad ng hanggang 42,000 satellite para sa proyekto nitong Starlink. Sa mga darating na taon, posibleng daan-daang libong satellite mula sa iba't ibang bansa at pribadong organisasyon ang sabay-sabay na umiikot sa ating planeta. Ang katotohanan ay karamihan sa mga tao ay hindi lubos na nauunawaan kung gaano kapangyarihan ang mga espionage satellites. Sa Estados Unidos, may mga legal at regulasyong balangkas na nagtatakda sa paggamit ng mga komersyal na larawang nakukuha ng mga satellite. Ayon sa Commercial Remote Sensing Regulatory (CRS) ng National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), pinapayagan lamang ang mga komersyal na operator ng satellite na kumuha ng mga larawan na may ground resolution na hanggang 25 cm o 9.8 pulgada. Ibig sabihin, ang pinakamaliit na bagay na malinaw na makikita at makikilala sa mga larawang iyon ay dapat hindi bababa sa 25 cm ang laki. Pagdating sa mga espionage o military reconnaissance satellites, madalas ay itinatago sa publiko ang eksaktong antas ng resolution nito, kaya't mahirap tukuyin ng tiyak ang kanilang kakayahan. Gayunman, karaniwang pinaniniwalaang mas mataas ang resolution ng mga spy satellites kaysa sa mga komersyal na satellite. Ayon sa mga dikumpirmadong ulat at pagsusuri ng mga eksperto, ang mga makabagong espionage satellites na pinatatakbo ng mga ahensyang tulad ng National Reconnaissance Office, NRO, ng Estados Unidos ay kayang makakita ng mga bagay na may sukat lamang na 5 hanggang 10 sentimetro. Gamit ang mga pinakabagong optics at digital imaging technology, ang mga makabagong sensor na ito ay kayang tukuyin ang mga bagay na ilang sentimetro lang ang laki, kahit mula sa daan-daang kilometrong layo sa kalawakan. May mga bulong-bulungan pa nga na ang mga espionage satellites ay hindi lamang nakakakita ng isang sasakyan mula sa itaas, kundi kaya ring tukuyin ang modelo nito, basahin ang plaka, at kahit suriin ang mga bakas ng gulong. Ipinapakita nito ang napakalaking kakayahan ng mga makabagong spy satellites. Marami ang naniniwala na, sa tamang kondisyon, kaya nilang basahin ang mga plaka ng sasakyan mula sa kalawakan.
Subalit, karamihan sa mga pamahalaan ay hindi isinisisiwalat ang buong lawak ng kakayahan ng kanilang mga espionage satellites. Ibig sabihin, maaaring mas marami silang nakikita kaysa sa ating inaakala. Sa susunod na lumabas ka ng bahay, maaaring hindi mo alam na may satellite na nagmamasid sa iyo mula sa itaas. Hindi ito kathang-isip, ito ay isang realidad sa kasalukuyan. Ang konsepto ng pribadong buhay na dati nating alam ay mabilis nang naglalaho. Bawat hakbang na iyong gawin, bawat lugar na iyong puntahan, at bawat taong iyong makasalamuha ay posibleng nasa ilalim ng mapanuring mata ng mga makabagong teknolohiyang pangmanman na umiikot sa himpapawid. Habang naglalakad ka sa iyong kapitbahayan, bumibili ng mga pangangailangan, o nakikipagkita sa mga kaibigan, lahat ng ito ay maaaring bantayan mula sa kalawakan. Hindi lamang nila nasusubaybayan ang iyong kinaroroonan, kundi pati na rin ang iyong mga gawi, ugnayan, at pang-araw-araw na gawain, sa nakakagulat na antas ng katumpakan. Ang ideya na ang ating mga kilos ay inoobserbahan at itinatala ay hindi nakakahaka lamang. Nangyayari na ito ngayon. Ang mundo ay mabilis na nagbabago. Tulad ng nabanggit, ang kumpanya ni Elon Musk na SpaceX ay pumirma ng kontratang nagkakahalaga ng mahigit $1.8 bilyong sa isang ahensya ng US Intelligence upang bumuo ng network ng mga espionage satellite. Itinatayo ang network na ito sa pakikipagtulungan sa National Reconnaissance Office, NRO, ang ahensyang nangangasiwas sa mga spy satellites, upang bigyan ng militar at mga ahensyang panektik ng Estados Unidos ng mas pinahusay na kakayahan sa pagtukoy ng mga target sa buong mundo. Ayon sa ulat ng Reuters, inilarawan ng isang tagapagsalita ng NRO na sila ay kasalukuyang bumubuo ng pinaka-epektibo, pinakamalawak, at pinakamatatag na sistema ng space-based reconnaissance at pagmamanman na nakita ng mundo. Ang pinakamahalagang pahayag sa artikulo upang tukuyin ang mga target sa buong mundo. Subalit, nananatiling tanong, sino nga ba ang mga target na ito? Si Elon Musk, ang may-ari ng X, dating Twitter, ay minsang nagpahayag na nais niyang maging tulad ng WeChat ang X para sa mga bansa sa kanluran. Ang WeChat, na binuo ng kumpanyang Tencent sa China, ay isang multi-purpose app na pinagsasama ang messaging, social media, at mobile payment sa iisang plataporma. Ang lahat ng mga kaganapang ito ay tunay na nakababahala. At gaya ng sinasabi sa pahayag Kapitulo 13 versikulo 15 hanggang 17. At binigyan siya ng kapangyarihang bigyan ng hininga ang larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapagsalita, at magawa niyang ipapatay ang lahat ng ayaw sumamba sa larawan ng hayop. At ipinag-utos niya na ang lahat, maliliit at malalaki, mayayaman at mahihirap, mga alipin at malaya, ay tatakan sa kanilang kanang kamay o noo. At walang sino mang makabibili o makapagbibili kung wala siyang tatak, ang pangalan ng hayop o ang bilang ng kanyang pangalan. Narito ang karunungan, ang sinumang may pangunawa ay kalkulahin ang bilang ng hayop, sapagkat ito ay bilang ng isang tao, at ang bilang niya ay 666. Sa palagay ko, bilang mga Kristiyano, madalas nating minamaliit ang lawak at kapangyarihan ng impluensya ng Antikristo lalo na kung isasaalang-alang natin ang lakas ng makabagong teknolohiya ng mga satellite. Isipin mo, gaano pa kaya ito magiging makapangyarihan kapag pinagsama sa bilis ng pag-unlad ng artificial na intelihensya, AI. Ang mundo kung saan tayo nabubuhay ngayon ay mabilis na nagbabago, at hindi ito may kakaila. Ang simpleng katotohanan ito ay hindi maaaring ipagsawalang bahala. Ang mundo ay nagbabago sa mga paraang hindi natin lubos na maiisip. Ang lahat ng ating tinalakay ay maaaring maging pundasyon mismo ng paghahari ng Antikristo. Nakakalungkot isipin na marami ang hindi namamalayan ng mga kaganapang nangyayari sa kanilang paligid. Para bang ang mundo ay naglalakad ng tulog papunta sa panahon ng tatak ng hayop. Darating ang isang tao na magiging lubos na kaugnay ng Antikristo, ngunit sinasabi rin ng Biblia na ang espiritu ng Antikristo ay naririto na sa mundo ngayon. Kung narito na siya, hindi ba't ibig sabihin ay iniluluto na niya ang mundo para sa pagdating ng taong makasalanan? Karamihan sa mga tao ay hindi ito napapansin. Sila ay masyadong abala sa pagtugon sa mga pita ng laman, kaya't hindi nila nakikita ang mga espiritual na nangyayari sa paligid nila. Ang infrastruktura ng pahayag 13 ay malinaw na nakikita na sa ating panahon. Ang espiritu ng Antikristo ay nasa mundo, nasa ating lipunan. Tingnan natin ang mga pag-unlad sa teknolohiya ng mga satellite. Ang mga makabagong satellite ay kayang kumuha at magpadala ng impormasyon ng may hindi kapani-paniwalang katumpakan. At habang patuloy pang umuunlad ang artificial na intelihensya, ang mga ito ay lalo pang nagiging makapangyarihan. Sa maling mga kamay, ang ganitong uri ng kapangyarihan ay maaaring gamitin upang kontrolin at subaybayan ang buong populasyon, isang bagay na binalaan tayo ng Biblia sa aklat ng pahayag.
Ang mabilis na pagsulong ng teknolohiya ay lumilikha ng mga kasangkapan na maaaring gamitin para sa kabutihan, ngunit maaari ring gamitin sa kasamaan. Maaaring gamitin ng Antikristo ang mga kasangkapang ito upang itatag ang isang pandaigdigang pamahalaan, ipatupad ang kanyang kagustuhan, at tukuyin ang mga susunod sa kanya. Ang ganitong sitwasyon ay hindi nakatang-isip, ito ay nagiging mas makatotohanan sa bawat araw na lumilipez. Habang patuloy na umuunlad ang teknolohiya sa di matatawarang bilis, maraming tao ang nananatiling bingi at bulag sa mga pagbabagong ito. Mas nakatuon sila sa kanilang pang-araw-araw na buhay, personal na ambisyon, at pansariling kasiyahan. Ang labis na pagkaabala ay nagiging dahilan upang hindi nila mapansin ang mga malalaking pagbabagong nagaganap sa mundo. Para bang may tabing na nakatikip sa kanilang mga mata na pumipigil sa kanilang makita ang tunay na katotohanan sa likod ng mga pangyayaring ito. Ayon sa Biblia, madarayan ng Antikristo ang marami. Ang kanyang espiritu ay kasalukuyang kumikilos sa mundo, inihahanda ang daan para sa kanyang ganap na paghahari. Ipinapakita ng espiritong ito sa iba't ibang paraan, mula sa pagguho ng moralidad hanggang sa pagtaas ng pagtanggap sa mga ideolohiya at asal na taliwas sa mga turo ng salita ng Diyos. Itinataguyod ng espiritu ng Antikristo ang isang pananaw sa mundo na salungat sa katuroang Kristiyano at marahang inihahanda ang mga tao upang tanggapin ang taong makasalanan. Isa sa mga mahalagang bahagi ng paghahandang ito ay ang paglikha ng isang pandaigdigang sistema na kayang subaybayan at kontrolin ang bawat individual. Ang pahayag 13 ay nagsasalita tungkol sa panahon kung saan walang makabibili o makapagbibili kung wala ang tatak ng hayop. At ang teknolohiyang kakailanganin para rito, digital currencies, biometric identification, at key-controlled surveillance systems, ay umiiral na ngayon. Pinagsama-sama, bumubuo ang mga ito ng isang balangkas ng kontrol na maaaring gamitin upang ipatupad ang tatak ng hayop at tiyakin na tanging ang mga susunod sa sistema lamang ang makakalahok sa ekonomiya ng mundo, isang sistemang maghahanda sa pagdating ng Antikristo. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinatawag na maging mapagmatsyag at mulat sa mga nangyayaring ito. Hindi tayo dapat maging manhid o ipagsawalang bahala ang mga palatandaan ng panahon. Ang Biblia ay paulit-ulit na nananawagan sa atin na maging gising at kilalanin ang espiritu ng panahon. Ibig sabihin nito ay dapat nating alamin ang mga pag-unlad sa teknolohiya at unawain ang kanilang posibleng epekto sa liwanag ng salita ng Diyos. Kung sinusubaybayan mo ang channel na ito, sinusubukan naming ibahagi ang lahat ng aming pinaniniwalaang may kaugnayan sa mga propesya ng Biblia at sa mga huling araw. Gayunman, mahalagang tandaan na maaari mong kabisaduhin ang Biblia, ngunit mapahamak pa rin. Maaari mong maunawaan ang mga propesya tungkol sa mga huling araw, ngunit kung wala kang relasyon sa Diyos, ay wala rin itong saysay. Ang pinakamahalaga ay hindi lamang ang pagkilala sa mga tanda ng wakas o sa pagdating ng Antikristo. Ang pinakamahalaga ay ang iyong kaluluwa. Ang iyong relasyon sa Diyos. Naligtas ka na ba? Totoo bang ligtas ka na? Iyan ang tunay na tanong. Kilala mo ba si Jesu Kristo? At kilala ka ba niya? Minamahal mo ba siya ng buong puso? Sapagkat minahal ka niya muna. Siya ay bumaba mula sa langit at namatay para sa iyo. Hindi ito basta mensahe lamang para sa mga huling araw, ito ay ang walang hanggang katotohanan ng Ebanghelyo. Si Hesukristo ay iniwan ang kanyang trono sa langit at naging tao. Lumakad siya sa gitna natin, nagturo, nagpagaling, at sa huli ay ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Ang kanyang pag-ibig ay hindi malayong ideya, ito ay isang buhay na katotohanan. Minamahal ka niya ng lubos, ng personal, at ng walang hanggan. Alam niya ang iyong pangalan, ang iyong mga pakikibaka, ang iyong mga kagalakan, at maging ang iyong mga takot. Naiintindihan niya ang pinakamalalim mong iniisip at ang mga lihim mong hindi sinasabi kan-inuman, ngunit minamahal ka pa rin niya ng pag-ibig na walang hanggan. Nang inunat ni Jesus ang kanyang mga kamay sa krus, iyon ay isang walang hanggang yakap kung saan tinatanggap niya ang sinumang lalapit sa kanya. Dala niya ang bigat ng ating mga kasalanan, ang parusang tayo ang dapat tumanggap upang tayo ay mapatawad at maibalik sa Diyos. Ginawa niya ito dahil sa dalisay na pag-ibig, isang pag-ibig na higit pa sa kayang unawain ng tao. Ngunit tandaan, ang pag-alam sa pag-ibig ni Jesus at ang tunay na paniniwala dito ay magkaiba. Maaari mong pag-aralan ang Biblia, suriin ang mga propesya, at maunawaan ang mga tanda ng panahon, ngunit kung wala kang personal na relasyon kay Jesus, walang kabuluhan ang lahat ng iyon. Ang kaligtasan ay hindi tungkol sa kaalaman, ito ay tungkol sa pananampalataya at pagsuko. Ito ay pagkilalang kailangan mo ng tagapagligtas at pagtanggap sa biyayang iniaalok ni Jesus. Tayo ay papalapit na sa panahon ng matinding pag-uusig laban sa mga mananampalataya.
Habang ang mundo ay nagiging mas lumalaban sa mga turo ni Jesu Kristo, kailangan nating itanong sa ating sarili. Tunay ba akong mananampalataya? Mananatili ba akong tapat kahit sa gitna ng pagsubok? Kakayanin ko bang pasanin ang aking krus at sumunod kay Kristo, anuman ang mangyari? Binalaan tayo ng Biblia na sa mga huling araw, haharap ang mga mananampalataya sa matinding pag-uusig at kahirapan. Sinabi mismo ni Jesus, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinaputin nila, Juan Kapitulo 15 versikulo 18. Ang tumayo para kay Kristo sa mga panahong ito ay nangangailangan ng matatag na pananampalataya at tapang. Ibig sabihin nito ay paninindigan sa katotohanan kahit sa harap ng paghamak, pag-uusig, o panganib. Ang tunay na mananampalataya ay hindi lang nakikita sa pagdalo sa simbahan o sa pagbanggit ng pananampalataya. Ibig sabihin nito ay ipinamumuhay ang pananampalataya araw-araw kahit mahirap. Ipinapakita ito sa pagmamahal sa mga kaaway, pananalangin para sa mga umuusig sa atin, at pagbibigay liwanag ni Kristo sa mundong puspos ng kadiliman. Handa tayong isuko ang ating kaginhawahan, reputasyon, at maging ang ating buhay alang-alang sa Ebanghelyo. Ang pagdadala ng ating krus ay hindi madali, ito ay daan ng pagsasakripisyo, pagpapakumbaba, at pagsunod. Ngunit ito rin ay daan ng walang hanggang gantimpala. Sapagkat sinabi ni Jesus, ang sino mang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makasusumpong nito, Mateo Kapitulo 10 versikulo 39. Sa pagsunod sa Diyos, matatagpuan natin ang walang hanggang kagalakan at kapayapaan na higit pa sa anumang paghihirap na ating mararanasan. At ngayong tayo ay nasa hangganan ng malaking pag-uusig, dapat nating siyasatin ang ating mga puso. Tapat ba talaga tayo kay Kristo? Mananatili ba tayong matatag, anuman ang mangyari? Dadalhin ba natin ang ating krus at susunod sa Kanya ng buong puso? Ngayon ang panahon upang magpasya. Hindi bukas, hindi sa ibang araw, ngayon. Sapagkat sa huling pagsusulit ng ating pananampalataya, tanging ang mga tunay na kay Kristo ang mananatiling matatag hanggang wakas.